Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Hulyo 16, 2010. Pico Truncado, isang maliit na bayan sa lalawigan ng Santa Cruz, Argentina. Sa pagsikat ng araw, bumababa ang temperatura sa Patagonian Steppe hanggang mas mababa sa 32 degree Fahrenheit. Sa madaling araw, isang lokal na residente na nagsasanay ng mga aso ang naglalakad sa lugar na tinatawag na Cordon Forestal, isang masukal na bahagi sa labas ng bayan. Biglang lumihis ang isa sa mga aso at nawala sa makapal na mga halaman. Sinundan ito ng lalaki at ang kanyang nadiskubre ay magpapasimula sa pinakamalaking investigasyon na naranasan ng rehiyong ito. Sa gitna ng mga palumpong, may nakahandusay na katawan ng isang dalagang babae. Walang nakikitang palatandaan ng pakikipaglaban, ngunit kalaunan ay matutuklasan ng mga forensic expert na siya ay tinamaan ng 2 putok ng baril mula sa malapitan. Agad itong nagdulot ng kanyang pagkamatay. Malapit sa katawan, may 2 bagay na nakuha ng mga investigador. Isang bahagyang naupos ng sigarilyo at isang personal na gamit, isang vinyl record. Kapwa ito, tila iniwan ng minadali na para bang may tumakas mula sa lugar. Kinilala ang biktima bilang si Johanna Casus, 20 taong gulang. Sa Pico Truncado, kilala siya bilang isang popular at karismatikong personalidad. Nakasuot siya ng elegante at formal na kasuotan, hindi angkop sa paglalakad sa malamig na kagubatan. Habang sinisiguro ng mga pulis ang paligid, sunod-sunod na dumarating ang mga patrol car. Ang umagang ito ang magiging malinaw na hati sa kasaysayan ng bayan. May bago at may pagkatapos. Mula rito, magsisimula ang sunod-sunod na pangyayari na iikot sa 2 kambal na magkawangis at isang lalaki, na ang pananagutan ay pagdedebatehan sa loob ng maraming taon. Nagsimula ang kwento ng pamilyang Casus noong Hulyo 11, 1990 sa Pico Truncado. Sa araw na iyon, isinilang ang kambal na anak ni Marcelina at Valentine, si Johanna Casus at ang kapatid niyang si Edith. Noong bata pa sila, halos hindi mapag-iba ang magkapatid kahit ang kanilang sariling mga magulang. Ngunit habang sila'y lumalaki, tuluyang nagkaiba ang kanilang mga personalidad at direksyon sa buhay. Pinili ni Johanna ang buhay sa publiko at pinasok ang industriya ng fashion. Siya ay palabiro, determinado, at nangangarap na magtagumpay sa entablado. Unti-unti niyang tinahak ang landas patungo sa pangarap, na may mga panalo sa mga panrehiyong patimpalak at ang prestihiyosong titulong Miss Buenos Aires. Sa bawat pampublikong okasyon sa bayan, laging kapansin-pansin si Johanna. Maayos ang bihis at perpekto ang ayos. Ang kanyang mga pangarap ang naging pangunahing prioridad ng kanyang pamilya. Sina Marcelina at Valentine ay laging kasama ang kanilang anak sa mga patimpalak. Ang gumastos sa kanyang pagsasanay at hayagang ipinagmamalaki ang kanyang mga tagumpay. Sa mata ng publiko at maging ng mga kamag-anak, si Johanna Casus ang naging hindi mapag-aalinlanganang karangalan ng pamilyang Casus. Sa kabaligtaran, tahimik at mailap ang naging buhay ni Edith Casus. Tumanggi siyang sumali sa mga fashion show, umiwas sa mga pampaganda, at mas piniling manatiling hindi napapansin. Sa loob ng pamilya, si Edith ay unti-unting napunta sa likuran. Habang ipinagdiriwang ang mga tagumpay ni Johanna, si Edith naman ay madalas mapuna dahil sa kanyang pagiging walang interes. Hayagan siyang sinisisi ng mga magulang sa kakulangan umano ng ambisyon at sa pagtangging tularan ang imahe ng kanyang matagumpay na kapatid. Dahil sa hindi pantay na atensyon, nabuo ang lamat sa pagitan ng kambal, isang puwang na lalo pang lumalim sa paglipas ng panahon. Pagsapit ng 2005, nang sila ay mag-15 taong gulang,
naging malinaw na bahagi na ito ng kanilang araw-araw na buhay. Si Johanna ang nasa sentro ng atensyon ng pamilya at ng buong bayan, habang si Edith ay nabubuhay sa kanyang anino. Ang kanilang magkaparehong anyo ay naging dahilan ng walang katapusang paghahambing, at palaging si Edith ang napag-iiwanan. Sa tahanang yon, ang isang anak ay binibigyan ng suporta at papuri, habang ang isa naman ay hinaharap ang puna at presyur na maging katulad ng kanyang kapatid. Ang lamat na ito sa loob ng pamilya ang kalaunay huhubog sa mga magiging desisyon ni Edith. Noong 2005, may isang bagong taong pumasok sa buhay ng magkapatid. Isang lalaking ang pangalan ay kalaunay magiging mahalaga sa mga tala ng korte sa bayan. Siya ay si Victor Singalani, 25 taong gulang noon, at nagtatrabaho sa industriya ng langis, ang pangunahing hanap buhay sa Pico Truncado. Unang nakilala ni Victor si Johanna Casus, na 15 taong gulang noon, sa isang pagtitipon sa komunidad, isang bingo night. Ang nagsimula bilang ugnayan ng isang nakatatandang lalaki at isang dalagita ay nauwi sa isang romantikong relasyon na tumagal ng halos 1 taon at kalahati. Ayon sa mga nakakakilala sa kanila, hindi naging matatag ang relasyon at madalas itong puno ng alitan. Mayroon na ring reputasyon si Victor sa bayan. Kilala siya bilang isang taong mahirap pakisamahan, may pabago-bagong ugali, at may kaugnayan sa mga kahina-hinalang grupo sa lokal na kriminal na kapaligiran. Kilala rin siya bilang babaero. Noong 2006, tuluyan nang naghiwalay sina Victor at Johanna Casus at nagkanya-kanya ng landas. Ngunit makalipas ang 1 taon, may naganap na pangyayari na magbubukas ng seryosong mga tanong para sa mga investigador. Unti-unting naging malapit si Victor sa ikalawang kapatid, si Edith. Sa panahong iyon, kabilang sila sa iisang grupo ng kaibigan at madalas magkasalubong sa mga pagtitipon. Batid ni Edith na maselan ang sitwasyon, kinausap muna niya ang kanyang kapatid bago pumasok sa anumang ugnayan sa dating karelasyon nito. Ayon sa mga pahayag na naitala, sinabi ni Johanna Casus na si Edith ay nasa tamang edad at malaya nang magpasya para sa sarili. Sa pahintulot na iyon, nagsimula ang kanilang relasyon. Ang ikalawang ugnayan ni Singalani sa isang miyembro ng pamilyang Casus ay tumagal ng humigit kumulang 1 taon. Sa pagkakataong ito, si Victor mismo ang nakipaghiwalay. Ipinaliwanag niyang nais niyang mamuhay ng malaya at walang obligasyon, at iginiit na ayaw niyang masaktan ang damdamin ni Edith. Pagkatapos nito, tuluyan nang nawala si Singalani sa loob ng pamilya. Ngunit noong Hulyo 2010, nang magsimulang tukuyin ng pulisya ang mga posibleng sangkot, muling naging mahalaga ang bahaging ito ng nakaraan ni Victor. Itinuring ang mga investigador na kahina-hinala ang katotohanang iisang lalaki ang nagkaroon ng malapit na ugnayan sa 2 kambal. Sa pananaw ng mga detektib, ipinapahiwatig nito ang isang hindi normal na pagkahumaling sa imahe ni Johanna Casus. Upang maunawaan ang mga pangyayaring na humantong sa pagkakatuklas ng katawan sa kagubatan, kailangang bumalik sa unang bahagi ng 2010. Sa panahong ito, nagsimula ng bagong relasyon si Johanna Casus. Ang kanyang naging partner ay si Marcos Diaz, 37 taong gulang. Katulad ng dati niyang karelasyon, nagtatrabaho rin siya sa industriya ng langis at kilala bilang isang maayos at sumusunod sa batas na mamamayan. Mabilis ang naging takbo ng kanilang relasyon. Sa loob ng wala pang 6 na buwan, lumipat si Johanna sa bahay ni Diaz. Mula noon, napansin ng mga malalapit sa kanya ang malinaw na pagbabago sa kanyang pamumuhay at araw-araw na kilos. Ang dating masigla at palaging nakikita sa publiko ay unti-unting naging tahimik at mailap
Mas bihira na siyang dumalo sa mga pagtitipon sa bayan. At kapag lumalabas man, halos palagi siyang kasama ni Marcos Diaz. Ayon sa mga nakapaligid sa kanya, kontrolado ng lalaki ang halos lahat ng kanyang galaw. Lagi siyang nasa tabi ni Johanna at hinihintay siyang matapos sa anumang lakad o pagpupulong. Ang mga detalyeng ito ay nalaman lamang kalaunan nang simulang buuin ng mga detektib ang huling mga buwan ng buhay ni Johanna. Ang gabi ng Hulyo 15 hanggang Hulyo 16, 2010 ay naganap sa gitna ng matinding lamig ng taglamig sa Patagonia. Isang malaking salusalo ang ginanap sa Pico Truncado at magkasamang dumating ang magkasintahan. Mabilis napansin ng mga bisita na may kakaiba sa kanilang kilos. Bagamat magkatabi sina Johanna at Marcos Diaz habang umiikot sa lugar, malinaw sa mga saksi ang tensyon sa pagitan nila. Mahina ang kanilang pag-uusap at seryoso ang mga tingin na kanilang ipinapalitan. Inilarawan ito ng mga nakakita bilang isang pagtatalo. Tila itinatago, parang may pinag-aawayan, ngunit ayaw ipahalata sa iba. Sa ilang sandali, kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Johanna na ininterpret ng mga dumalo bilang matinding pagkailang o hindi komportableng pakiramdam. Bandang 4:00 ng madaling araw, umalis ang dalawa sa gusali. Mula sa puntong iyon, nagsimula ang mga hindi pagkakatugma sa mga salaysay. Nabigo ang mga investigador na bumuo ng iisang malinaw na bersyon kung paano napunta si Johanna sa labas ng bayan. 3 magkakaibang kwento ang lumitaw batay sa pahayag ng iba't ibang saksi. May nagsabing magkasama silang umalis at ipinagpatuloy ang pagtatalo sa labas. Ang iba naman ay nagsabing si Marcos Diaz ay umalis mag-isa, iniwan ang kanyang kasama. May ikatlong bersyon na nagsasabing humiwalay sandali si Johanna upang makipag-usap sa isang tao sa loob ng salusalo at mula roon ay hindi na siya muling nakita. Ang panahong ito ang naging kritikal. Ilang oras lamang ang lumipas, matatagpuan si Johanna sa kagubatan at si Marcos Diaz ay mapapasama sa mga taong kailangang masusing suriin ang mga kilos noong gabing iyon. Matapos matagpuan si Johanna kasus, nagsimulang bumuo ng listahan ng mga posibleng sangkot ang mga investigador sa Pico Truncado. Natuon ang kanilang pansin kay Victor Singalani. Naging pangunahing interes siya dahil sa kanyang mga dating personal na ugnayan sa pamilya ng biktima. Itinuring ng pulisya na kahina-hinala ang katotohanan ng iisang lalaki ang nagkaroon ng relasyon sa parehong kambal. Para sa panig ng prosekusyon, ang paglipat mula kay Johanna patungo sa isang ugnayan kay Edith ay nagmumungkahi ng kabiguang tuluyang bitawan ang emosyonal na koneksyon sa unang kapatid. Isa pang salik ang reputasyon ni Singalani sa lipunan. Ayon sa mga dokumento ng korte, inilalarawan siya bilang taong may mahirap na ugali, madaling mapasok sa alitan, at may koneksyon sa kriminal na kapaligiran. Dahil dito, nakabuo ang mga investigador ng isang posibleng profile ng sangkot kahit bago pa makakuha ng direktang ebidensya. Hindi nagtagal, sinamahan ang mga impormasyong ito ng mga resulta mula sa teknikal na pagsusuri. Ang kawalan ng testimonya mula sa mga individual na may katungkulan sa pamahalaan ay hindi itinuring na sapat na dahilan upang ipagpaliban ang mga pagdinig o muling suriin ang mga ebidensya. Para sa hudikatura, sapat na ang mga dituwirang ebidensya upang patunayan ang pagkakasala. Ang pinal na hatol ay 13 taong pagkakakulong para sa krimen. Malinaw ang naging reaksyon ng mga magulang sa desisyon. Si Valentin Casus, isang miyembro ng lokal na kapulisan, ay hayagang sumuporta sa hatol. Nanindigan siya sa konklusyon ng kanyang mga kasamahan at nanatiling malamig at matatag sa publiko. Para kay Marcelina Casus, ang hatol ay isang makatarungang kaparusahan sa pagkawala ng kanyang anak.
Para sa karamihan ng mga residente ng Pico Truncado, ang desisyong ito ang nagsilbing huling kabanata ng investigasyon. Pagsapit ng 2011, si Victor Singalani ay opisyal na kinilalang nag-iisang responsable sa mga pangyayari sa Cordon Forestal. Gayunman, nanatili ang ilang hindi pa rin nalulutas na kontradiksyon. Hindi kailanman napatunayan sa teknikal na paraan ang alibi ng akusado at ang mga saksi na maaaring magpatunay sa kanyang kinaroroonan ay hindi kailanman nakapagbigay ng pahayag sa korte. Matapos ang hatol noong 2011, tuluyang nagkawatak-watak ang pamilyang Casus. Hayagang ipinahayag ni Edith ang kanyang paniniwala na inosente si Victor Singolani, na naglagay sa kanya sa direktang banggaan sa kanyang mga magulang. Para kina Marcelina at Valentin Casus, ang paninindigan ng kanilang anak ay isang personal na pagtataksil at isang matinding paglapastangan sa alaala ni Johanna. Mabilis na nauwi ang alitan sa isang pampublikong komprontasyon. Iginigiit ni na Valentin at Marcelina na matagal nang may inggit si Edith sa mga tagumpay ng kanyang kapatid. Itinuro nila ang mga titulong na panalunan ni Johanna at ang pagiging paborito nito sa pamilya, taliwas sa tahimik at saradong personalidad ni Edith. Ayon sa ina, ang pagtatanggol ni Edith sa itinurong salarin ay udyok ng pagnanais na pumalit sa papel ng kanyang yumaong kapatid. Umabot pa sa puntong tinawag ng mga magulang si Edith bilang itim na tupa ng pamilya, isang anak na hindi umano tumupad sa kanilang inaasahan. Bilang tugon, tumigil na si Edith sa paghahanap ng pagkakasundo. Kalaunan, napilitan siyang umalis sa tahanan ng kanyang mga magulang at lumipat sa bahay ng kapatid ni Victor Singalani. Isang hakbang na itinuring ni Valentin Casus bilang tuluyang pagputol ng kanilang ugnayan. Mula noon, hindi na kinilala ni na Valentin at Marcelina si Edith bilang bahagi ng kanilang pamilya. Sa Pico Truncado at maging sa loob ng mismong tahanan ng pamilyang Casus, binigyang kahulugan ang mga kilos ni Edith bilang isang planadong pagtatangka upang tuluyang angkinin ang dating karelasyon ng kanyang kapatid at ang katayuang panlipunan na kasama nito. Sa kabila ng katotohanang opisyal ng magkasintahan sina Edith at Victor Singalani mula pa noong 2007, iginiit ng mga bumabatikos na ang pagkawala ni Johanna lamang ang naging daan upang makawala si Edith sa walang katapusang paghahambing at tuluyang mapasa kanya ang lalaking sa mata ng kanyang mga magulang ay para lamang sa kanilang paboritong anak. Hindi nagtagal, pati ibang miyembro ng pamilya ay nadamay sa batikos ng publiko. Isang pinsan ni Edith ang naglabas ng pahayag na mariing kinondena ang kanyang mga kilos. Habang patuloy na iginigiit ni na Marcelina at Valentin ang pagkakasangkot ni Singolani sa krimen, unti-unting naging bahagi si Edith ng pamilya ng lalaki at hayagan siyang nagbigay ng mga panayam. Pinatutunayan ang kanyang paninindigan kay Victor. Ang lamat na ito ay naging tuluyang pumutol at naghanda ng daan sa isang pangyayaring magbabaliktad sa opinyon ng buong Argentina laban kay Edith. Noong Pebrero 14, 2013, isang araw na itinuturing sa Argentina bilang selebrasyon ng mga nagmamahalan, nagtipon ang maraming tao sa labas ng civil registry sa Pico Truncado. Karamihan sa kanila ay hindi pa nauhin, kundi mga nagpoprotesta. May dala silang mga placard, bato at itlog. Naglagay ng seguridad ang kapulisan upang mapanatili ang kaayusan. Dumating si Edith Casus sa seremonya na nakasuot ng maikling pulang damit. Tahasang tinanggihan ang tradisyonal na puting kasuotan. Wala ni isang miyembro ng pamilyang Casus ang sumama sa kanya. Sina Marcelina, Valentin at iba pang kamag-anak ay tuluyang binaliwala ang okasyon. Dinala naman si Victor Singolani sa registry office sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay.
Siya ay nakaposas at inihatid mula sa kulungan kung saan niya sinisilbi ang hatol sa kaso. Tumagal ng humigit kumulang 30 minuto ang legal na proseso sa loob ng gusali. Isang istasyon lamang ng telebisyon ang pinayagang mag-record ng seremonya. Ang iba pang media ay nanatili sa labas. Tanging mga kamag-anak ng lalaki ang naroon bilang mga saksi. Paglabas ng mag-asawa, sinalubong sila ng sigawan at hagis ng mga bato at itlog mula sa nagkakagulong tao. Bumuo ang mga pulis ng hanay upang protektahan sina Edith at Singolani. Agad na isinakay ang lalaki sa isang patrol vehicle upang ibalik sa kanyang selda. Umalis si Edith sa plaza mag-isa at nagtungo sa bahay ng mga magulang ng kanyang asawa. Dahil dito, lalo siyang naging tampulan ng tsismis sa Pico Truncado. Samantala, habang si Victor Singalani ay nasa bilangguan at ang publiko ay nakatuon sa kanyang kasal, kay Edith, patuloy ang teknikal na bahagi ng investigasyon. Isang ebidensya na nakuha sa cordon forestol noong araw na natagpuan ang katawan ay ipinadala para sa masusing pagsusuri sa DNA. Ito ay ang parehong bahagyang nasunog na sigarilyo na naitala ng pulis sa lugar noong Hulyo 2010. Dahil sa mga dahilan na hindi malinaw na naipaliwanag, ang pagsusuri ng DNA sa item na ito ay natapos lamang noong 2012. Ang material ay nakatingga sa imbakan ng 2 taon bago ito naidagdag sa kaso. Ang resulta ng laboratorio ay lubos na nagbago sa legal na kalagayan ni Victor Singalani. Ang DNA mula sa sigarilyo ay hindi nagmula sa kanya. Sa halip, tugma ito sa DNA ni Marcos Gabriel Diaz, ang kapareha ni Johanna noong panahong iyon at kasama niya sa pag-alis sa party ng alas 4 ng umaga. Dahil sa kumpirmasyong ito, pinilit ng mga hukuman na muling buksan ang investigasyon at repasuhin ang mga tala ng paglilitis noong 2011. Sa bagong investigasyon, natagpuan din ang pangalawang ebidensya, isang vinyl record. Maraming saksi sa follow-up interviews ang nagpatunay na pag-aari ito ni Marcos Diaz. Ayon sa kanila, palaging nasa kanyang pick-up truck ang plaka. Muling tinanong ng mga investigador ang mga kaibigan ni Johanna. Sa pagkakataong ito, ibinahagi ng mga saksi ang mga detalye na hindi na itala sa orihinal na ulat. Kilala si Marcos Diaz sa Pico Truncado bilang taong madaling magalit at laging may dala-dalang armas. Hanggat siya ay malaya, natatakot ang mga saksi na magsalita laban sa kanya. Ipinahayag ng mga kaibigan ng yumaong babae sa investigador na plano ni Johanna na tapusin ang relasyon nila ni Marcos Diaz at naghahanap siya ng paraan para makaalis dahil natatakot siya sa maaaring maging reaksyon nito. Ang pagkakatuklas ng DNA ni Marcos Diaz sa pinangyarihan at ang pagkilala sa kanyang personal na gamit sa cordon forestal ang nagbigay daan upang baguhin ng pulisya ang direksyon ng investigasyon. Noong 2013, nabago ang katayuan ni Marcos Diaz mula sa saksi patungo sa pangunahing suspek. Kinumpirma ng ebidensyang siyentipiko ang kanyang presensya sa kagubatan sa mga oras na nagpaputok ang baril. Dahilan upang mawala ng batayan ang teorya ng pagkakasala ni Victor Singalani. Noong Hulyo 2013, hinarap ni Marcos Diaz ang paglilitis para sa krimeng ginawa laban kay Johanna. Naging posible lamang ito matapos iugnay ng genetic analysis ang upos ng sigarilyo sa kanya at makilala ang vinyl record na nagmula sa kanyang sasakyan. Kapwa, direktang nagdugtong sa kanya sa pinangyarihan. Sa bigat ng ebidensya, binago ni Diaz ang kanyang naunang salaysay. Sa korte, opisyal niyang sinabi na maaari niyang nagawa ang mga ibinibintang sa kanya, bagamat hindi siya nagbigay ng detalyadong pag-amin tungkol sa buong pangyayari noong gabing iyon.
Ang pagbabagong ito sa kanyang legal na katayuan at ang kanyang pagkakakulong ay nagbunsod ng pagbabago sa asal ng mahahalagang saksi. Ang mga malalapit kay Johanna na noong 2010 ay nagbigay lamang ng mabababaw na pahayag, nagsimulang maglahad ng mga bagong detalye. Ipinaliwanag ng mga kaibigan na ang kanilang matagal na pananahimik ay dulot ng takot sa reputasyon ng akusado. Sa mga pagdinig, lumitaw ang mga katotohanan tungkol sa lubos na kontrol ni Diaz sa buhay ni Johanna. Ayon sa mga bagong dokumento ng kaso, namuhay si Johanna ng hiwalay at halos wala siyang sariling kalayaan sa oras at mga desisyon. Kinumpirma rin ng mga saksi na noong gabi ng insidente, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Johanna at Marcos Diaz sa loob ng pick-up truck ng lalaki. Matapos suriin ang kabuuan ng ebidensya at ang sariling pahayag ni Diaz na posible siyang nagpaputok ng baril, naglabas ng hatol ang korte. 12 taong pagkakakulong para sa krimen. Kaagad matapos ang pagkakahatol kay Marcos Diaz, sinimula ng depensa ni Victor Singalani ang panawagan para sa muling pagrepaso ng kaso. Itinuro ng kanyang mga abogado ang isang malinaw na kabalintunaan. Hindi maaaring makulong ang 2 taong hindi magkasabwat para sa iisang krimeng ginawa ng isang individual. Gayunman, unang tinanggihan ng mababang hukuman ang apela ni Singalani. Sa puntong ito, nakabuo ang sistema ng hustisya ng isang mapanganib na sitwasyon na natiling nakakulong si Victor Singalani sa kabila ng pagkakaroon ng isa pang opisyal na kinilalang salarin. Dahil sa legal na pagkakatigil ng kaso, napilitan ang mga abogado ni Victor na dalhin ang usapin sa Korte Suprema, habang sinimulan naman ni Marcos Diaz ang pagsisilbi ng kanyang hatol. Upang maunawaan ang mga pangyayari noong Hulyo 16, 2010, kailangang balikan ang sandaling lumabas ang magkasintahan mula sa club. Sa mga unang taon ng investigasyon, magkakasalungat ang mga ulat tungkol sa kanilang pag-alis. May mga nagsasabing posibleng mag-isa lamang umalis si Johanna. Ngunit nilinaw ito ng mga ebidensyang inilabas sa paglilitis noong 2013. Ang pagkakatuklas ng ni Marcos Diaz sa lugar at ang pagkilala sa kanyang mga personal na gamit ang nagpatunay sa aktual na nangyari. Bandang 4:00 ng madaling araw, magkasamang sumakay sa pick-up truck sina Johanna at Marcos Diaz. Ang alitang napansin ng mga saksi sa loob ng club ay nagpatuloy sa loob ng sasakyan. Sa halip na umuwi, nagmaneho si Marcos Diaz palabas ng mga residential area ng Pico Truncado, patungo sa masukal na lugar na kilala bilang Cordon Forestal. Huminto ang sasakyan sa isang liblib na bahagi sa labas ng bayan. Sa lugar na iyon, pinaputukan ni Marcos Diaz si Johanna mula sa malapitan na naging sanhi ng kanyang agarang pagtanaw. Pagkatapos nito, agad na umalis ang lalaki. Sa gitna ng dilim ng taglamig at pagmamadali, naiwan niya ang mga ebidensyang kalaunay mag-uugnay sa kanya sa krimen. Habang nasa lugar, itinapon ni Marcos Diaz ang isang upos ng sigarilyo, ang parehong bagay na naglaman ng kanyang genetic material. Makalipas ang ilang sandali, may nahulog din mula sa loob ng kanyang sasakyan isang vinyl record na kalaunan ay nakilala bilang kanya. Pagkatapos nito, mabilis na umalis si Marcos Diaz mula sa Cordon Forestal. Iniwan si Johanna sa mga palumpong. Ang rekonstruksyong ito na sinusuportahan ng siyentipikong ebidensya ang tuluyang naglinaw kung paano napunta ang biktima sa kagubatan at kung sino ang kasama niya sa kanyang mga huling sandali. Noong 2013, tuluyang isinara ng Korte Suprema ng Argentina ang kaso ni Victor Singalani. Lahat ng kaso laban sa kanya ay opisyal na ibinasura at pinawalang bisa ang unang hatol. Pinalaya siya matapos ang 3 taon ng maling pagkakakulong. Paglabas niya ng bilangguan, sinalubong siya ng media.
Sa ilang panayam, kinumpirma ni Singalani ang kanyang planong bumuo ng buhay kasama si Edith Casus. Gayunman, naging mahirap ang pagbabalik sa normal na pamumuhay sa Pico Truncado dahil sa patuloy na paglayo ng komunidad. Kahit napawalang sala na, marami pa rin ang nanatiling may pagdududa sa kanya. Nanatiling magkasama ang mag-asawa sa loob ng 3 taon bago nauwi sa diborsyo ang kanilang pagsasama. Noong 2021, muling nag-asawa si Edith Casus at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Ang pagsilang ng apo ay nagdulot ng bahagyang paghilom sa relasyon nila ng kanyang ina na si Marcelina Casus. Si Valentin Casus, gayunpaman, ay nanatili sa kanyang paninindigan. Hanggang ngayon, tumatanggi pa rin siyang makipag-ugnayan sa kanyang ikalawang anak at itinuturing pa rin niyang pagtataksil ang mga kilos ni Edith noong panahon ng investigasyon. Si Victor Singalani ay nagpatuloy na rin sa kanyang buhay, pumasok sa bagong relasyon at piniling mamuhay ng tahimik, malayo sa mata ng publiko. Si Marcos Diaz naman ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang 12 taong sentensya. Ayon sa schedule ng parole board, maaari siyang maging karapat-dapat sa paglaya sa 2026. Sa mga tala ng Pico Truncado, ang kasong ito ay naaalala bilang salaysay ng pagkawasak ng isang pamilya. Isang trahedya kung saan ang dalawang magkapatid na may magkaparehong mukha ay nauwi sa magkasalungat na panig ng isang investigasyong kriminal. Maraming salamat po sa panunood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.